Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw din po sa ating mga kababayan ng OFW. Sana po kayo ay protektahan at gabayan ng ating Panginoon Diyos. Alright? Magandang araw at welcome. Pilipinas, mabuhay! Alright, ito mga kababayan tayo po ay magkwentuhan. Pag-usapan po natin itong banat nitong si Senator Chis. Siya po ay may banat dito sa administrasyon sapagkat sabi niya siya daw po ay hindi niya maintindihan kung bakit ang pugo daw ay tatanggalin sa pamamagitan ng batas. Mamaya pag-usapan natin yung batas Ito po yung banat ni Senator Chis Escudero. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan. Ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan. Siguro, baka gusto nila ang masira ang buhay mga Pilipino. Ang bira ito, Mas gusto nila yata na ang masira ay ang buhay ng mga Pilipino. Kaya tuloy itong si Senator Chis ay nalilito sa pamagitan na gumawa ng batas ang mga mamabatas para magkaroon ng pugo. Ngayon, gagawa sila ng batas para tanggalin ang pugo. At ang ipapalit pigo. Ang gulo, no? Ito sila, yung pugo, ang nagsususugal dyan, mga dayuhan, tama si Senator Chis, ang nagbubuntalan dyan, mga dayuhan, sila. Mga dayuhan dyan. Dati, nung panahon ni Tade Digong, legal yan. Legal yan mga yan. Pero ngayon, illegal na. At yan ngayon ang gustong ipasara ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Ang tanong ko, bakit nga pa nagkaroon ng pugo sa Pilipinas? Siyempre, gumawa ng batas ang mga mamabatas. Kaya nagkaroon ng pugo sa Pilipinas. Sino ba yung mga gumawa ng batas niyan? Yung sponsor niyan, ang author niyan, sino ba? Patungkol sa kung bakit nagkaroon ng pugo dito sa Pilipinas. Dito nakalagay dito. Sabi dito, ang author pala niyan, sponsor, ay si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano po ay kasama sa alyansa ni Bongbong Marcos. At ang author ay kanyang kapatid na si Aimee Marcos. Ang mga bumoto na kasama sa line-up ng alyansa, okay, lima sila na tumatakbong senador na sa ilalim ng alyansa. Pia Cayetano, Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Bong Revilla at Tito Soto. Mga bumoto pabor dun sa pabor sa pagpasa ng pugo. 5 sila. 5 senatoriable ang nasa alyansa. Kaya tuloy itong si Senator Chis
naguguluhan, hindi niya maintindihan. Kasi gumawa ng batas para magkaroon ng pugo, tapos gagawa ng batas para patayin ang pugo. Ang gulo nga, ano? Ay, alam ko na kung bakit. Alam mo na kung bakit ganoon ang takbo ng pag-iisip ng gobyerno ngayon. Alam ko na. Ano sabi ni Tatay Digong? Ganun daw tapos tumutuloy yung sipon. Kung bakit magulo. Ito, alam niyo kung mabayan kahit ako po, litong-lito rin. Bakit kanyo? Di ba itong gobyernong ito, kasama yung kongreso, yung mababang kapulungan, bukang bibig nila, suportahan natin ang sandatahan lakas. Dapat magkaisang Pilipino para pagtanggol ang bansa. Dapat daw kundinahin ang China. Huwag pumayag ang mga Pilipino na bulihin tayo sa West Philippine Sea. Dapat daw huwag pumayag ang Pilipino na mawala ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ganun sila kagaling magsalita. Pero, ang hindi ko maintindihan kung bakit, dito po sa 2023, 2024, AFP Modernization Program, zero pala. Zero. Nalaman ko ito dahil sa Supreme Court. Dahil di ba itong 2025 kini-question ngayon sa Supreme Court. Ngayon, tinalakay ito doon sa Supreme Court. Noong 2020, 2021, 2022, may budget po yan. Ito, panahon ni Digong. 2020, AFP Modernization Program, may budget na 25 billion. Okay? 2021, AFP Modernization Program, may budget na 27 billion. 2022, AFP Modernization, may budget na 29 billion. So pataas na pataas. Bagamat medyo maliit, pero at least meron at pataas ang pataas. Nung umupo si Marcos, 2023, zero na. 2024, zero pa rin. Anong tapos ang galing nila magsalita. Parang lumalabas, labanan ang China, ipagtanggol ang bansa, suportahan ang AFP Modernization Program. Bunganga lang, salita lang. Sa gawa, wala. Kaya pala sinabi ni Senador Bato, itong mga politiko sabi niya, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ito yun. Hindi ko alam din, nalaman ko lang ito nalaman ko lang ito nung tinalakay na sa Supreme Court. Yung 2025 Kine-question po ito ng mga justice. Anong kalokohan dito? Diba? Iniisip ko parang mapanin lang. Parang mapanin lang po itong gobyerno ito. Kasabot po nila yung mga mambabatas. Sa pang bubudol. Budol Budol style Di ba ganun ang budol sa mga budol, di ba ganun? Ang gagaling mag-kumbinsi, magsalita. Talagang makukumbinsi ka, kala mo talagang totoo. Pero, magugulat ka, iba pala ang gagawin. Iba pala ang plano. Parang ganun Budol style talaga. Kalayan mo yan. Mahalaga yun Mahalaga po ang ma-modernize, mahalaga ang ma-modernize ang ating AFP para kahit paano matapatan man lang yung mga barko ng China na napaka malalaki, mga dambuhala.
Tapos tayo, ang barko natin, bangka. Kaya tayo, binubuli, binubumba ng water cannon kasi nga, nakita ng mga Chikwa, nakita ng mga Chinese, ang ating barko pagkaliit-liit. Di ba? Tapos ito mga salawahan ng mga mababatas ng gobyerno, ang galing magngaw-ngaw. Ang bera ito, ano? Alam po ninyo mga kababayan, may inis ka eh. Pero kahit may inis ka man, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kasi nga, kapag ikaw ang nagsalita, yari ka. Oo. Gigipitin ka, oh. Katulad din, oh. Siyempre tayo, concerned sa atin bansa, no? Bagamat tayo ay ordinaryong tao, siyempre tayo, mahal natin ang ating bansa. At tayo po ay umaasa sa ating sandatan lakas na sila po ang humaharap din sa labanan. Tapos, isisiro mo ang pondo, ang budget para sa modernization. Ano klaseng utak yun? Diba? Kaya pati ako, litong-lito. Hindi ko maintindihan. Parehas kami ni Senator Chis. Hindi ko maintindihan itong takbo ng utak nitong gobyernong ito. Diba? So ito mga kababayan pag-usapan din po natin itong banat naman itong si Arn. Si Arn. Okay? Arn Arnold Clavio. Meron kasi siyang banat dito sabi niya ito. Sabi ni Arn, sabi ni Arnold Clavio, 39 taon na ang nakalipas, hindi ko inaasahan na mas lalala pa ang kagahaman at kasakiman ng mga sumusunod na gobyerno. Sinamantala ang pag-asa, inabuso ang pangarap ng mamamayang Pilipino. Ang tinutukoy niya na 39 taon na. Ibig sabihin, mula nung pagkatapos ng EDSA Revolution, 1986, at February 25, nag-celebrate ng 39 years anniversary ang 1986 EDSA Revolution o People Power. Tama. So 39 years na. So yan po sinasabi dito ko ni Arnold Clavio. Kaya lang, hindi naman talaga gumanda ang bansa Hindi naman umayos mula nung nagsimula yung EDSA Power Revolution. Hindi naman umayos Nung pumalit ang mga Aquino, mahirap pa rin. Magulo pa rin sa bansa. Natapos si Aquino, pumalit si Ramos. Ganun din. Magulo din. Si Irap, ganun din, magulo din. Si Gloria, magulo din. Si Nonoy Aquino, wala rin, magulo, corruption. Nung si Duterte ang umupo, maganda. Maganda sana. Ramdam natin yan for 6 years. Tumahimik ang bansa. Gumanda ang peace and order. Sa loob ng 6 years, marami tayong nakita mga proyekto ng gobyerno na napakamalalaki. Subway. Sabi nga noon ng DOTR, yan po ay flagship project ng ating gobyerno, Subway. Dahil matagal na po pangarap yan. Ng mga Pilipino magkaroon ng subway sa Pilipinas. Pati itong yung Mindanao Railway.
Isa rin po yan, kabilang din po yan sa flagship project noon ng Duterte administration. Kung hindi lang nagka-pandemic, mas ramdam sana natin. Kaya lang, nung pumalit ang Marcos administration, ito na ngayon. Mas malala. Sobrang lala. Kitang-kita ninyo ang ginagawa. Kinukurap ang sistema ng ating bansa, yung mga budget. Di ba? May mga batas na dapat sundin, di sinusunod. Tinitwist nila ang sistema. Wala eh. Sayang. Sayang kung naipagpatuloy sana yung programa ng dating Pangulong Duterte. At least sana tuloy-tuloy sana, kaso wala eh. Nakaupo ngayon, wala eh. 3 taon na sa pwesto, wala pa rin. Wala pa rin mga proyekto. Meron dyan, mga dating proyekto natin ng dating Pangulo na pinagpatuloy nitong si Marcos. Yung iba nga, natigil na. Yung Mindanao Railway, natigil na. Walang budget. Bakit? Kasi may investor ka, pero dahil sa mali ng inyong sistema sa foreign policy, yung investor na mag-iimbest na dyan, lumayas. Tayo na. Di ba? Sayang. Kung sana inayos mo yung foreign policy para maka-attract ka ng mga investor, ay wala. Diba? Kaya ako'y litong-lito. Diba? Talagang kung sabagay, malapit na sila matapos. Malapit na silang bumaba. Sana bumaba. At kung ipalit natin si Inday Sara. Para sana, ito mga kababayan sayang kung nagtuloy-tuloy sana pagkatapos ni Tatay Digong, ang pumalit si BP Sara. Baka. Sigurado. Ako sigurado ko, ramdam natin ang continuity ng mga polisiya ni Tatay Digong. Oo. Kaya lang, dahil kasi may mga gahamon sa pwesto, ayaw nila pumayag na ang mga Duterte ay magtuloy-tuloy. After ni Tatay Digong, BP Sara, ayaw nila sapagkat siyempre yung interest nila apektado. Yung mga oligarchs, ayun, yung tinutukoy ko mga oligarchs, ayaw nila na Duterte pa rin ang umupo sa Malacanang sapagkat pagka umupo ang Duterte, ang kanilang interest masasagasaan. Masasagasaan. Kaya sa Pilipinas po habang ang oligarchs ay namamayagpag at hahawakan nila sa liig itong namumuno sa ating bansa, tapos na. Tayo kawawa bilang mga malilit na Pilipino, tayo kawawa. Diba?